Lord, please send some help. Mahigit 2,000 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS sa Cebu. Yan ang nagdudulot ng takot sa mga residenteng bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang ilan sa kanila, naglatag muna sa kalsada o kaya naman ay natulog sa kulungan ng baboy. May live report si Ian Cruz. Ian. Kaya naman June sa ngayon ay tulong ang patuloy na hiling ng ating mga kababayan dito sa Northern Cebu na labis ngang naapektuhan ng malakas na lindol. Oras ang itinagal ng rescue and retrieval operations sa gumuhong 2-story pension house na ito sa Bogo City, Cebu. Ang kanilang hinahanap, ang mag-ina na nadaganan ng gusali. Unang nakuha ang batang lalaki bago tuluyang na-recover ang kanyang ina. Ang ama ng tahanan, matyagang naghintay na maiahon sa debris ang kanyang mag-ina. Sa Bogo City, ang episentro ng magnitude 6.9 na lindol. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang tindi ng pinsala sa gusaling ito. Ayon sa PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 2,000 aftershocks at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang mga naulilang kaanak, kung hindi tulala, halos di na matigil sa pag-iyak dahil sa paghihinagpis. Ang ilang nakaligtas, pansamantalang matutuluyan ang problema ngayon, gaya ng ilang taga-Bogo na sa plaza na nagpalipas ng gabi. Sa bayan ng San Remigio, isang pamilya ang piniling matulog sa kulungan ng baboy. Ang mga residenteng ito sa bayan ng Medellin, sa Northern Cebu, sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin. Inulan pa sila, kaya ang ilan ibinalot sa plastik ang sarili para hindi mabasa ng ulan. Problema rin sa bayan ang mga nagkabitak-bitak na kalsada. Ang tulay na ito, isang linya lang ang nadaraanan. Ilang bahay rin ang lubhang nawasak, gaya ng bahay na ito sa barangay Lamintac Sur, kung saan nadaganan at nasawi ang senior citizen na si Mang Rolando. Nakaburol na siya, pati ang ate niyang si Anyana Cueva, na nadaganan din ng guho sa kalapit na bahay. Ginawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat yung... Sa post ni Cebu Governor Pam Baricuatro, 10 ang naitalang patay sa bayan ng Medellin dahil sa lindol. Ang pangailangan ngayon ng mga residente. Kasi dito mahirap na ang tubig sa amin, walang bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Kanina, nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City. Inanunsyo ng Pangulo ang ayuda para sa lalawigan ng Cebu at mga bayang apektado ng lindol. Dahil hindi agad mare-relocate ang mga nawalan ng tirahan, gagawa ng isang tila tent city. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, gagawa ng tent city. May food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset. Pinamamadali rin ng Pangulo ang paghatid ng tulong at ang pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira, lalo na ang ospital. Si VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President kahapon pa na sa Cebu para sa relief operation sa mga bayang napinsala ng lindol. Bukod sa Medellin, namahagi ang OVP ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essential sa San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabugon. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. John, yung nakikita nyo dito sa ating likuran ay ilan lamang sa mga tahanan at doon sa mga establishmento na nawasak dahil nga sa malakas na lindol. Dito yan sa San Vicente Port, dito sa Bogo City, Cebu. At John, may mga nasugatan dito, mabuti na lamang at nailigtas sila nung ilan sa mga nasa loob at yung iba naman na iniligtas ng mga rescue team mula sa mga taga-barangay. At kani-kanina lamang, John, ay nakaranas din tayo ng ilang aftershocks dito. Kaya naman ngayong magdamag ay talagang maraming mga residente ang hindi magpapalipas ng magdamag doon sa loob ng kanilang tahanan at bagkus ay doon sa mga open space sila matutulog para nga daw iwas sila sa peligro sakaling malakas na aftershock yung tumama dito, June.
Ingat kayo dyan at ingat sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ian Cruz. Tabi-tabi namang pinaglalamayan ng 11 nasawi sa lindol sa isang bakanteng lote sa Bogo City. Sa bayan ng San Remigio, nababahala naman ang mga residente sa nakitang balaking uka. May report si Emil Sumangil. Imbes na nasa loob ng mga tahanan, nakikipagsapalaran sa lansangan ang karamihan ng mga taga Borbon, Cebu. Mahigit 1 oras ang layo ng bayan sa lungsod ng Bogo na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Ang panawagan sa kanilang mga placard, tulong, pagkain at tubig. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at dala-dala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig, at saka bigas. Hirap na kami. Nasa labas na kami. Natutulog. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na Gavino at Leonora pinadapa ng pagyanig. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon. Nakaligtas po sa kabutihang palad sa awa ng mahal na Diyos Ama yung kanilang bahay. Mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Sa tulong ng 2 nagro-roving na pulis, na-rescue ang 2 senior citizen. Si Lolo Gavino natagpuan namin malapit sa pagguho. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan. So, susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan. Sa bakanting lote sa sitio Felomina sa barangay Binabag, Bogo City, pinaglalamayan ang 11 namatay sa lindol. Nadaganan ang kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumuhong pababa mula po sa bundok. Kabilang sa nasawi ang 17 years old na si Lady. Nakalabas na siya ng kanilang bahay pero bumalik upang iligtas ang ina at sanggol na kapatid. Hindi rin matanggap ni Giselle Malinaw ang sinapit ng 2 anak na lalaki edad 10 at 5. Tinangkaraw niyang iligtas sa mga ito pero napuruhan sila ng mga bato. Sa barangay Cogon, inabutan namin ang isang tumagilid na truck na may kargang patuka na halos napadausdos na sa bangin. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos ang truck, sumasayaw na yung truck, huminto na ako. Mula Bogo, tinungo namin ang bayan ng San Remigio. Kinordona na ang gumong sports complex kung saan hindi bababa sa 5 ang napaulat na nasawi. Pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga nang madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa aming pag-iikot, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa pagguho sa sports complex. Naulihin naman siya pagawas sir nga. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya usa sa biktima na. Nasa 63 pamilya mula sa Purok Agbati ng Barangay Hagnaya ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang aftershocks. Sa Purok Sinicuela sa poblasyon naman, isang residente ang nababakala sa nakitang uka. Yung uka ng lupa na yun, kailan ho lumitaw? Nung pag-endo lang, doon lang namin nalaman nung pag-evacuate na namin kasi nahulog doon yung pinsan ko. Tapos ligaw siya na huwag daw dumaan doon. Hiling nila sa mga eksperto, agad na alamin kung ito ba ay sinkhole. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniinda ng mga naapektuhan na lindol ang kawalan ng mapagkukunan ng malinis na inuming tubig. Problema rin ang supply ng kuryente. Narito ang report ni Atom Araulio. Mistulang pinunit ng lindol ang mga kalsada. Niyupi ang mga haligid pader ng mga istruktura. Ganyan ang sitwasyon sa Bogo City, Cebu na pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Ang ilang bahay, wala ng dingding. Damay pati ang sasakyan. At tigil ang ilang negosyo. Ang mga residente, halos gumuho na rin ang pinanghahawakang pag-asa. So ganito yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito ngayon. Nakalatag sila sa mga open field gaya nito. Kundi man nakatira sa mga sasakyan, kagaya niyan, meron silang mga lona o kaya mga tent, kagaya dito. So, yan. Pakita ko pa yung iba. So yan, meron silang mga sasakyan, maglalagay na lang ng konting trapal para may higaan. Bakas pa rin ang takot ng ilan. Ramdam din ang kanilang hirap.
Kumusta po ang sitwasyon nyo ngayon? Tapos mahirap po dahil hindi kami kauwi sa amin kasi nagiba ang bahay namin. May 2 akong anak. Hindi namin kaya umuwi doon. Yung iba mas maliliit kagaya nitong nasa likod. So itong hirap ngayon kasi exposed sila sa elements at dahil wala pa rin masyadong tubig at pagkain, kailangan silang umasa sa iaabot ng mga nandito, ng mga dumadaan. Ang ilan, napilitan ng sumalok ng tubig sa mga nasirang tubo. Dahil wala pang ang tubig, kailangan maging maparaan ng mga kababayan natin. Dito merong konting, ano po ito, parang linya ng tubig? Napatid. Nag-leak. Oo. Ayuda lang din ang kanilang inaasahan sa ngayon. Nagtsatsaga sa mahabang pila at pinasasalamatan ang konting tulong na iniaabot sa kanila. Wala ring kuryente sa maraming lugar. Siksikan ang mga nagcha-charge ng kanilang cellphone. Maraming lugar dito sa bandang poblasyon sa Bugo ang nasira. Mga gusali kagaya nitong nasa likod ko ngayon. Ito medyo kailangan natin mag-ingat. Actually, marami kasing mga pitak-pitak. Sa pinakahuling tala, 1.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa government structure sa Bugo City. Atom Araulio, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng ethics complaint sa Senado si Senator Cheese Escudero, kaugnay sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa contractor na si Lawrence Lubiano. Binigyan din ng abogadong tumatay ng complainant na nilalagay ng ganitong gawain sa panganib ang integridad ng institusyon. Nauna lang sinabi ni Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, sa pagdinig sa Kamara na galing sa sarili niyang pera at hindi galing sa kumpanya ang donasyon. Inilagay rin daw siya ni Escudero sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contributions and Expenditures o SOSE bilang campaign donor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi maaaring magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Escudero na hindi niya ito ikinagulat. Ito aniya ang kapalit ng pagbanggit niya kay dating Speaker Martin Romualdez at ang pagbubunyag sa katotohanan. Dagdag pa niya, bahagi pa rin ito ng kanilang script at desperadong pagtatakip. Itinanggi ni Senador Mark Villar ang aligasyong nakuha ng isa niyang pinsan ang mahigit 18 bilyong pisong halaga ng proyekto mula noong makaupo siya bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na makikita raw sa official record na wala siyang kamag-anak na nabigyan ng anumang kontrata noong nakaupo siyang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021. Wala rin daw siyang pagmamay-ari sa anumang kumpanyang sumasali sa mga proyekto ng departamento. Kahapon ay inilahad ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na iniimbestigahan nila si Villar kaugnay sa pagkakakuha ng isa niyang pinsan sa mga proyekto, kabilang ang mga flood control projects. Sabi ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. Pagpapalibing sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sasagutin ng DSWD, bukod pa sa ibibigay na 10,000 pesos cash assistance, makakatanggap din ng financial assistance ang mga nasugatan. Inaasahan pasok din sa emergency cash transfer ang mga pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o nawalan ng kabuhayan. Kung miyembro ng SSS, pwede mag-calamity loan ng mga nilindol, pati ang mga naapektuhan ng Bagyong Mirasol, Nando at Opong. Kasama rin ang mga nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasa state of calamity. How Safe is My House app na binuo ng FIVO sa Japan, makakatulong para malaman kung uubra sa lindol ang isang bahay. Sa pamamagitan ng pagsagot sa 12 tanong sa app, malalaman din kung naaayon ang bahay sa building code. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binasura ng Sandigan Bayan ang apela ng Senador Jinggoy Estrada para ma-dismiss ang mga kaso niyang graft. Kaugnayan ng 200 million pesos na kickback umano mula sa PDAF o Priority Development Assistance Fund scam.
Sa resolusyon ng Sandigan Bayan Special 5th Division, wala nakitang sapat na dahilan sa apela para baguhin ang naunang desisyon na ibasura ang demurred evidence na Estrada. Sabi ng korte, kahit dismiss na ang plunder case laban kay Estrada, hindi ibig sabihin na otomatikong madidismiss din ang kinakaharap niyang graft cases. Ipinakita umano ng ebidensya ng prosekusyon na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng trial. Git ng korte, ilang implementing agencies ang paulit-ulit na pinili ni Estrada para mapondohan ng kanyang PDAF noon. Direkta rin umano ang pag-i-endorse ni Estrada sa mga NGO ni Janet Lapoles bilang tagapagpatupad ng mga di naman ikinasang mga proyekto. Ang mga endorsement letters din umano ni Estrada ang mismong nagdadawit sa kanya sa krimen. Mabibigyan pa ng pagkakataon si Estrada na magpresenta ng sariling ebidensya para sa 11 counts of graft. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Estrada. Hindi dumalo sa plenary budget deliberations ng Kamara si Vice President Sara Duterte o kahit sinong kinatawan ng kanyang opisina. Yan ay para sana depensahan ng panukalang 902 million pesos na budget ng OVP para sa 2026. Sa liham na binasa sa sesyon, iginit ni Duterte na hindi siya makadalo maliban kung obligahin ng Kamara si Pangulong Marcos na dumalo sa plenaryo para sa deliberasyon ng budget ng Office of the President. At kung ipapakita sa kanya ang dokumentong nagpapatunay na inalis na sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga opisyal ng OVP. Ayon kay Palawan Representative Jose Pepito Alvarez, hindi na nila masasagot ang liham dahil ito na ang huling araw ng deliberasyon. Wala namang nagtanong sa mga miyembro ng Kamara ukol sa OVP budget. Pero ilan sa kanila ang dismayado sa bise. Wala pang tugon sa amin ang bise kaugnay nito. Bago ngayong gabi, lalo pang lumakas ang severe tropical storm Paulo. Nakataas ang signal number 3 sa extreme northern portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, northern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Benguet. Signal number 2 naman sa southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing lugar sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, natitirang bahagi ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion ng Quezon, kasamang Purillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao at Ilocos Norte, Pangasinan, natitirang lugar sa Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. Huling nabataan ng sentro ng bagyong Paulo, 320 kilometers east of Baler, Aurora. May lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mag-landfall sa Isabela o Northern Aurora ang bagyong Paulo bukas ng umaga at lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado.